Pambihira ka naman, Marco. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo eh. Akala ko tulog ka na. Ako tulog? Kanina pa ako gising no. Sino makakatulog sa lugar na to? Maraming huni, kaluskos, at mga bumubulong-bulong ako naririnig sa paligid. Mukhang hindi na to normal, Marco. Tingnan mo, may malaking kawali sila. Tapos may lamang tubig at pinapakuluan nila. Baka mamaya niyan, tayo pala yung isasalang nila dyan. Eh anong gagawin natin? Dinadala mo pa kasi ako rito eh. Eh bakit ka kasi sumama? Mukhang tama nga yung babala ng lalaki sa atin ah. Wala talagang piyestang nagaganap dito. At wala nang nakakabalik pa ng buhay. Ayan, above pa more. Dahil dyan magiging hapunan talaga tayo ng mga taong yan. O kung aswang ba yung mga yan. Hindi naman tayo sigurado kung aswang ba talaga sila o ano. Baka naghahanda lang din sila ng mga lulutuin nila para bukas. Hindi ba bahalata sa mga kinikilos nila? Walang luya at asin yung pagkain nila. Tapos sa liblib na lugar nakatira. Tapos ngayon, may pinakukulo ang tubig sa malaking kawali. Tapos wala naman silang kinatay na hayop. Ano yan? Naghihintay silang may mahulog na karne mula sa langit? Isipin mo nga tol. Mukhang may mali nga talaga sa lugar na to. Story time. Ako si Greg, pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw na Binsoy. Yan kasi ang madalas na tawag nila sa akin eh. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala ay nangyari noong nakarang taon lang. 27 years old na ako nito. Sariwa pa rin sa mga alaala ko ang mga nakakakilabot na nangyari sa amin sa isang sitio na napuntahan namin ng kaibigan kong si Marco. Pero bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lang ipalam na ang mga lugar, pangalan ng mga tao ay pinalitan ko sa mga hindi nila tunay na pangalan para na rin sa personal na proteksyon namin. Ganito kasi ang nangyari. May nakilala akong magandang babae sa Facebook. Tawagin natin siya sa pangalang Maria. Hindi naman siya ganun ka-famous sa Facebook. May mga iilang followers lang siya na nagko-comment madalas sa mga reels at mga posts niya. Kadalasan, mga lalaking manyak. Eh paano ba naman? Halos lahat ng video ni Maria sa kanyang reels ay nakasuot lang siya ng damit na kulang na lang ay lumabas na yung kaluluwa niya. Tapos sinasabayan niya pa to ng malalaswang sayaw. Kaya marami talaga ang nagnanasa sa kanya. At inaamin ko, isa na ako dito. Bukod kasi sa maganda siya, ay may hubog din ng katawan niya. Kaya maaakit ka talaga. Kaya isang beses, nag-private message ako sa kanya. Siguro mga ilang buwan din ako nanonood lang muna at nagre-react sa mga reels at posts niya bago ako nagtangkang mag-chat sa kanya. Hindi ko na mapigil eh. Pero hindi rin naman ako maasa na re-replyan niya ako. Hanggang isang gabi, patulog na ako nito. Bigla siyang nag-video call sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin ko nito. Yung mata kong papikit-pikit na sa sobrang antok ay biglang dumilat sa tuwa. Mga ilang segundo ko rin to bago to nasagot. Inayos ko muna yung mukha ko sa salamin. At nang makontento na ako sa itsura ko, ay dito ko lang to sinagot. Agad akong pinagpawisan ng bumungad sa akin ang maganda niyang mukha. Nakangiti niya akong binati ng magandang gabi. Napansin ko kaagad nito, yung manipis niyang suot na damit pang tulog. Bumabaka tuloy yung ano niya. Basta, alam niyo na yon. Sabi niya sa akin ito, pasensya raw dahil ngayon lang siya nakapag-reply sa akin. Mabilis naman akong sumagot na ayos lang at walang problema. Hindi talaga naaalis yung ngiti sa labi ko habang kausap ko siya. Nalaman ko rin sa kanya na isang bayan lang pala ang pagitan ng lugar namin. Nagbiro pa nga ako nito sa kanya eh. Napupuntahan ko siya sa kanila kapag naging kami na. Alam kong corny yung mga banat ko pero yun lang talaga naiisip ko eh. Para magbigay motibo na may balak akong ligawan siya. Tumawa lang siya sa akin ito. Ang sagot niya, bukas naman daw siya sa mga manliligaw. Basta raw yung kayang mag-effort at sundin yung mga gusto niya. Kahit hindi nga raw kagapuhan ng mayaman eh. Basta sumusunod daw sa mga gusto niya. Ayos na raw sa kanya yon. Habang kausap ko siya, kung ano-ano ng pagpapantasyang pumapasok sa utak ko. Paano ba naman? Para kasing inaakit niya ako eh. Ganito lagi ang naging sistema namin ni Maria tuwing gabi. Nakakausap ko siya, pero sobrang saglit lang. Ayon sa kanya, maaga raw siyang natutulog dahil nagagalit daw yung mga magulang niya tuwing nagbababad siya sa cellphone. Naiintindihan ko naman yon. Kaya bago ako matulog, ini-stalk ko muna yung Facebook niya. Kaya madalas, natutulog ako may ngiti sa mga labi. Isang araw, nasa tambayan ako nito sa tapat ng tindahan ni Aling Cosme. Dito ako madalas tumatambay tuwing hapon. May half court kasi dito at maraming naglalaro ng basketball. Umiinom lang ako nito ng soft drinks kasama si Marco. Nako, abotenga na naman ngiti ng kaibigan ko ah. Sino naman kayang malas na babaeng kachat nito? Mukhang may mawawasak na namang pempem nito ah. Sira, may e-abab kasi ako nakilala sa Facebook. Dali, tignan mo to. Ganda no? Grabe gumiling pre. Siya si Maria. Nako, hindi ganyan papatulan tol. Mukhang yayamanin yung mukha oh. At tiyak na masela niyan sa pagpili ng lalaki. Doon ka na lang sa mga papatol sa atin. Yun oh, anak ni Aling Bebang. Mukhang lalaki pero papatusin ko na yan. Paliguan mo lang ng konti, sok na yan. Itinuro niya sa akin ang anak ni Aling Bebang
Napapalapit na sa kinaroroonan namin. Bibili yata rin sa tindahan ni Aling Cosme. Mukhang matun siya. Sa braso pa lang kasi nito, kapag tinamaan ka ng suntok niya, para ka na rin tinamaan ng shotgun. Tarantado, kupal ka ba? Kupal ka atay. Kung mangangarap ka na lang din dun sa mataas na. Mali, kung mangangarap ka na lang din naman, dun na lang sa kaya mong abutin. Basta ako, ayos na sa akin tong anak ni Aling Bebang. Hi Mercy, anong bibilin mo? Agad niyang itinuon kay Mercy na anak ni Aling Bebang yung atensyon niya. Nasa harap na kasi ito ng tindahan. Sinungitan lang niya si Marco at saka inambahan pa ng suntok. Pero dahil sa masyadong makulitong si Marco, ay itinulak siya ni Mercy. Dahilan para mapaatras siya. Ito naman masyadong brutal magmahal. Ba't mo naman ako tinulak? Ayaw mo ba sa akin? Pwes ayaw ko rin sa'yo. Pangit. Juicy ka pa? May mukha ka namang boksingero. Nang makita niya ang mukha ni Mercy na umuusok na sa galit, ay mabilis tong kumaripas ng takbo. Napatawa na lang ako ng malakas nito habang tinitignan ng reaksyon ni Mercy. Pero nang tumingin na to sa akin, ay agad naman din akong tumahimik at saka naglakad na rin palayo. Mahirap na at baka ako pa yung mapagbuntungan ng galit niya kay Marco. Nagmadali na lang ako umuwi para i-charge yung cellphone ko. Malulobat na kasi to kaya dapat bago kumagat ang dilim ay full charge na dapat to. Dahil tatawag na naman si Maria sa akin mamaya. Pangiti-ngiti ako naglalakad nito nang makasalubong ko si Lola Basyon. Sinita niya ako. Sinabihan pa naman ako sa una lang tumasaya at sa bandang huli raw, pagsisisihan ko tong pangiti-ngiti ko. Baliw na matanda to Kung ano-ano sinasabi. Pabulong kong sabi habang nakatingin ako sa kanya. Kung hindi lang talaga siya matanda, ay baka nasagot ko na to Lagi lang to sa kalsada na pakalat-kalat. Sabi nila, dati daw tong albularya. Nasiraan daw ng bait ng iwan daw ng anak at asawa niya. Nilagpasan ko na lang siya at hindi na pinansin pa. Pero nakailang hakbang pa lang ako, ay nagsalita na siya ulit. Ang sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga nakikilala ko sa mga social media. Baka hindi ko raw alam na may Facebook account na rin daw ang mga aswang ngayon. Weirdo, wala nang naniniwala sa ganyan. Ninitian ko siya ng matabang nito, tapos hindi na pinansin pa. Sa isip-isip ko, ay tama nga silang nabubuwang na tong matandang to. Sa modernong panahon ngayon, katulad niya na lang nabaliw ang mga naniniwala pa sa mga aswang. Pagkarating ko sa bahay, agad kong isinalpak yung charger sa cellphone ko at humiga sa malambot kong kama. Pero maya-maya lang, ay naririnig ko na naman yung malamasyinggan na bunganga ni Mama. Batugan, tamad, at parang pensyonado lang daw ako. Dahil aalis lang daw ako sa bahay pagkatapos kong kumain. At uuwi lang daw kapag gutom na. Tapos hihiga na lang at mag-aantay ng grasya. Ang sarap naman daw ng buhay ko. Dagdag pa nito, bakit daw hindi pa raw ako mag-asawa? Nang sa ganun ay mabawas-bawasan na raw yung pabigat dito sa bahay. Ang dami niyang sinabi sa akin ito, pero hindi ko to dinidibdib. Kasi totoo naman. Sa dinami-dami mong sinabi, Ma, nakalimutan mong sabihin sa akin na pogi ako. Pero hayaan niyo na, Ma. Malapit na ako mag-asawa. At ang pangalan niya ay Maria. Nakangiti ko tong sinabi sa kanya habang nilalambing siya. Ganun naman lagi si Mama Magagalit pero mabilis ang tumahan. Kahit anong sabihin niya sa akin na masasakit na salita, hindi mawawala yung respeto ko sa kanya. Mahal ko si Mama kahit madalas niya akong sermonan. Kinagabihan nito, matagal ako naghintay. Pero hindi pa rin tumatawag sa akin si Maria. Mag-alas 9 na pero kahit ni isang reply sa akin wala akong natanggap. Iniisip ko na nga lang nito na baka pinagalitan siya ng mga magulang niya Kaya binitawan ko na lang yung phone ko at saka nag-umpisang pumikit para matulog na. Pero ilang saglit lang ay nabuhayan ako ng dugo nang makita akong lumabas yung pangalan at mukha niya sa screen ng cellphone ko. Kaya napabalikwas ako ng bangon at agad na sinagot to. Pagsagot ko nito, humingi siya kaagad ng sorry sa akin. Busy raw kasi sila sa paghahanda nila dahil nalalapit na raw yung pista sa sitio nila. Sabi niya sa akin ito, baka pwede raw akong makisaya sa kanila. Gusto niya rin daw kasi ako makita sa personal. Medyo kinilig nga ako nito Pero ang sabi ko, mas maganda sana kung maging girlfriend ko muna siya para mas lalo akong ganahang pumunta sa pista nila. Ang sagot naman niya, kapag pumunta raw ako, matik na raw na sinasagot niya na ako. Nang mga oras na to, walang mapagsidlan talaga yung kilig at tuwa ko. Pero ang sabi ko, dadalhin ko yung isang kaibigan ko para hindi ako mahiyang pumunta sa kanila. Ang sabi niya sa akin, mas maigi na magdala pa raw ako ng marami. Pero sabi ko sa kanya, ayos na sa akin yung isa lang para hindi masyadong sagabal. Dispiras daw kami pumunta para doon na matulog. Kaya kinabukasan ng hapon, nagkita kami ni Marco sa may tambayan at naglalaro siya nito ng basketball. Pero hinila ako siya palabas ng court. Ano ba? Kita mo naglalaro yung tao Kupal ka talaga, Binsoy. Sandali lang, halika muna rito. Ano ba yan? Bilis! Naalala mo yung above na kinuwento ko sa'yo? Yung gumigiling sa harap ng camera? Yung sexy na maganda? Bakit? Minasted ka no? Sinasabi ko na kasi sa'yo.
Dapat kasi yung mga tipo ng anak lang ni Aling Bebang yung seryosohin mo. Tarantado, hindi. Iniimbitahan niya ako sa kanila. Pista raw. Weh, di nga. Naku Binsoy, baka scam yan. Baka kailangan mong maglabas ng pera dyan. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-aambisyon mo sa mga babaeng hindi naman mapapasayo. Peperahan ka lang yan. Sira, wala nga akong pera eh. Paano niya ako mapeperahan? Kaya sinabi ko sa'yo to, para samahan mo akong pumunta sa kanila. Sira ulo ko talaga Binsoy. Pupunta tayo sa kanila kahit hindi naman natin sigurado kung totoo yan. Baka mamaya scam yan eh. Uso pa naman sa Facebook yung ganyan. Hindi nga, nakakausap ko na to sa video call. Sayang to tol, grasya na to oh. Sabihin mo disgrasya. Sa hinaba-haba man ng diskusyon namin ni Marco, napapayag ko rin siya. Nang sabihin ko sa kanya na may kapatid na babae si Maria na maganda at single, biglang nagbago ang mood ni Mokong. O sige, anong oras tayo aalis bukas? Ayon, ang bilis ni kuya. Siyempre, hindi pwedeng ikaw lang no? Kinabukasan nga ay maaga kaming umalis ni Marco. Hindi ito alam ng mga magulang namin. Ang alam lang nila ay maghahanap kami ng trabahong dalawa. 9:00 na ng umaga nang makarating kami sa bayan kung saan nakatira sila Maria. Pero medyo malayo-layo raw sila sa bayan. Bali sasakay daw kami ng habal para makapasok sa lugar nila. Pambira ka naman Binsoy. Hindi mo naman sinabi na aakit pala tayo ng bundok. Nang makasakay kami ng habal, sinabi ko yung barangay na pupuntahan namin. Medyo mahirap nga ang daan daw dito. Minsan kasi may matirik kaming kalsadang nadadaanan. Medyo maputik din ang araw na to dahil sa ulan kagabi. Kulang-kulang 1 oras din yung biyahe namin. Habang nag-e-enjoy ako sa mga tanawin na dinadaanan namin, si Marco naman ay mukhang sasabog na yung suka dahil sa pagkahilo. Hanggang sa bumaba na kami sa tapat ng barangay hall. Saan na tayo tol? Gusto ko na matulog. Sandali, i-chat ko si Maria. Nadismaya ako na makita akong walang signal sa lugar. Kaya nagtanong-tanong na lang kami sa mga tao rito. Pero nang sabihin ko yung sitio na pupuntahan namin, nagulat sila na parang nag-aalangan na sumagot. Sino daw yung pupuntahan namin doon? Huwag ka na maraming tanong Manong. Dadalo kasi kami bukas sa pista nila. May nag-imbita lang sa amin. Kaya ituro mo na. Aray! Siniko ko siya dahil sa pagsagot niya. Ang sungit-sungit niya kasi makipag-usap sa lalaki. Nakalimutan niya yatang wala kami sa lugar namin. At dayo lang kami rito. Pasensya na po Manong. Medyo nahihilo na kasi tong kaibigan ko eh. Kaya medyo bastos na kung sumagot. Kanina pa kasi kami bumabiyahe. Saan po ba rito yung sitio Masungkay? Uling sitio yan ng barangay. Medyo malayo pa mula rito. Kasi kailangan nyo pang tumawid sa 2 maliit na sapa. Saka wala nang pistang nagaganap doon. At matagal nang kinalimutan ng mga taga rito ang sitio na yon. Kaya imposibleng may nag-imbita sa inyo na taga Masungkay. Kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Umuwi na lang kayo. Talaga ba Manong? Hindi kami naniwala sa lalaki. Pero itinuro pa rin niya ang daan sa amin. Wala raw sisihan pag may nangyari sa amin. Ang mahalaga raw binalaan niya kami. Dagdag pa niya, may mga pumunta na rin daw doon nung nakaraang taon. Pero hindi na raw nakabalik. Medyo kinakabahan ako nito kasi mukhang seryoso siya at parang hindi nagbibiro. Pero binaliwala na lang namin to dahil nandito na rin kami at kailangan naming makarating na sa sitio Masungkay dahil sigurado ako na kanina pa kami hinihintay ni Maria. Tara na Binsoy, mauna na po kami Manong. Salamat po. Ngumiti pa ako sa lalaki bago kami umalis. Tanhiman ng pala at makakapal na talahib yung mga nadadaanan namin ni Marco. Malit lang yung daan nito, sakto lang sa iisang tao. Ilang minuto rin kami naglakad-lakad bago namin narating yung unang sapang sinasabi ng lalaki kanina. Wala bang buhaya rito Binsoy? Baka sunggaban tayo bigla. Wala naman siguro. Tara na. Tama nga yung lalaki. Malit lang yung sapa kaya mabilis lang namin itong matatawid. Hanggang tuhod lang naman yung tubig kaya hindi kami nahirapan. Mga 20 minutes pa nang marating namin ng ikalawang sapa. Sa wakas, nakarating din. Itanong mo nga sa e-ebab mo kung saan banda yung bahay nila. Ang lawak ng damuhan dito eh. Wala pa rin signal eh. Visit naman to. Walang signal? Paano siya nakaka-online kung wala palang signal sa lugar na to? Malay mo may piso wifi sa kanila. Teka, huwag kang judgmental dyan. Tara na. Muli kami nagpatuloy ni Marco. Nang matawid na namin yung ikalawang sapa, sinundan lang namin yung maliit na daan. Bahala na kung saan kami dalhin ito. At ilang sandali lang ay nakarating na kami sa mga kabahayan. Sa wakas, mukhang ito na nga. Ay, salamat naman. At kahit wala pa kami nakikitang tao, pumasok na kami sa bakuran ng mga bahay. Pero ilang hakbang pa lang kami, ay sumalubong sa amin yung malansang amoy. Muntik pa kaming masukan ni Marco. Sigurado ka bang may pistang magaganap dito bukas, tol? Tingnan mo nga, mga walang katao-tao rito. Tama si Marco, kanina pa rin ako walang makitang tao rito sa paligid. Pero sigurado naman ako na may tao sa loob nito. Baka nga lang tulog
O hindi kaya abala sa loob ng bahay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nito. Kaya nagtawag na ako gamit ang malakas ng boses ko. Tao po! Maria! Maria! Iba talaga ang kutob ko dito, tol. Mukhang maling lugar tong napuntahan natin. Nakakatakot yung ambience ng paligid eh. Hindi kaya mga aswang na nakatira rito? Masyadong tahimik yung paligid eh. Tapos malansa pa. Paano kaya kung bumalik na lang tayo? Sira, anong aswang? Ayan oh, may tao na oh. Hello po, kilala niyo po ba si Maria? May isang babaeng lumapit sa amin. Nasa tansya ko nasa 50 pataas yung edad nito. Ngumiti siya sa amin at niyaya kaming lumapit sa kanya. Ang sabi niya, hintayin lang daw namin si Maria. Bumaba pa raw ng bayan. Maya-maya lang raw babalik na yon. Kamusta kayo? Ako pala si Lusing. Tiyahin ako ni Maria. Halika kayo, tumuli muna kayo sa bahay. Agad ko nang hinila si Marco at saka sumunod kami sa tita ni Maria. Isang maliit na kubo yung pinasukan namin nito. Wala masyadong gamit sa loob. At ang isa pang napansin ko, wala silang salamin. Iniwan niya muna kami sa kawayang upuan. May gagawin pa raw siya. Hintayin na lang daw namin si Maria bumalik rito. Umuwi na lang kaya tayo, tol. Nakakatakot sa lugar na to eh. Hindi mo ba napapansin kung paano tumingin sa atin yung matandang yun? Tumigil ka nga, Marco. Para ka namang bata eh. Umiga ka na lang dyan sa papago. Di ba kanina ka pa nahihilo? Paano ko hihiga at matutulog dyan? Kung sa bawat paghinga ko malansang amoy na sisinghot ko. Tapos dagdagan pa ng katahimikan ng lugar na to. Nakakabingi. Iniikot ni Marco ang tingin niya sa bawat sulok ng bahay. Halata sa mata niya yung takot at kaba. Pero nang biglang bumalik yung matanda, may kasama na to. Yung kapatid ni Maria na babae. Pagkakita rito ni Marco, ay biglang nagbago ang mood ng Mokong. Sino po siya? Ang ganda naman yan. Kapatid siya ni Maria. Siya na muna ang bahala sa inyo, habang wala pa ang kapatid niya. Umalis siya ulit at iniwan sa amin si Gloria na kapatid ni Maria. Morena tong babaeng to pero maganda. Masasabi ko rin may hubog yung katawan niya. Nagkwento siya tungkol sa lugar nila. Nagtanong din siya sa amin ng mga iilang bagay. Masarap naman to kausap. Hindi siya nahihiya. Para bang sanay na sanay siyang makipag-usap sa tao. Pero ang labis na natutuwa nito ay si Marco. Kanina lang ay takot na takot siya at sinasabi pang mga aswang daw ang mga nakatira rito. Pero tignan mo naman ngayon, siya na yung nagbabangka sa usapan namin. Nagpakitang gila si Mokong. Siya raw yung pinakamagaling magbasketball sa lugar namin. Nang magdunk nga raw siya, ay bumunggo raw yung siko niya sa ring. Ganito niya binibida yung sarili niya kay Gloria. Talaga ba, Marco? Huwag ka nga sabat ng sabat dyan, tol. Doon nga tayo sa labas mag-usap, Gloria. Hinawakan niya yung kamay ni Gloria at saka marahang hinila to palabas. Tapos inakbayan niya pa talaga. Ang bilis talaga ni Mokong pagdating sa babae. Alam mo, Gloria, kahit sino iharap mo sa akin sa larangan ng basketball sa lugar namin, uuwi lang silang luhaan. Dinig ko pang sinabi niya kay Gloria. Hinayaan ko na lang siya at saka sumandal na lang sa dingding ng bahay. Pero nang may marinig akong ingay sa kusina, ay tumayo ako para tignan to. Pagkarating ko rito, bumungad kagad sa akin yung mga bituka sa lamesa na nilalangaw na. Tapos may mga kasama pang dugutong nakakalat sa lamesa. Dahil sa nakakasulasok na amoy nito, ay napatakbo ko sa labas sabay suka. Oh, anong problema, tol? Bakit nagsusuka ka dyan? Buntis ka ba? Ang bilis naman. Sira ulo, may nakita kasi akong lamang loob dun sa kusina. Ang baho. Dito ay tumawa ng malakas si Gloria. Ang sabi niya, lamang loob daw yun ng kalabaw na kinatay nila kaninang madaling araw. Isa raw yun sa hayop na ihahanda nila bukas. Humingi siya ng pasensya dahil hindi raw ito nalinis ang tiwin niya. Hindi ko na malayan na marami na palang nakatingin sa amin ito. Napalakas yata yung ingay namin. Kaya nagsilabasan yung mga tao sa kanilang mga kubo. Hindi ko alam pero noong tinignan ko silang lahat, para silang mga kakaibang tao. Walang ekspresyon yung mga mukha nila. Nakatingin lang sila sa amin na para bang hindi kami welcome dito. Patay mali siya na lang ako iniwas yung mga titig ko. Tapos hinila na pabalik sa loob ng kubo si Marco. Binulungan ko siya tungkol sa mga nararamdaman ko sa mga taong to. Pero binaliwala niya lang ako. Tapos binilit niya ulit yung atensyon niya kay Gloria. Ang sabi niya, guni-guni ko lang daw yon. Kakanood ko daw ng mga horror na palabas. Hinayaan ko na lang siya dahil baka makahalata si Gloria. Siguro nga'y tama siya. Baka guni-guni ko lang to. Mag-aalas 12 na ng tanghali pero wala pa rin si Maria. Wala pa rin signal sa lugar nila. Kaya nagtanong na ako kay Gloria. Ayon sa kanya, may bahay daw sila sa kabilang barangay at doon daw sila nagpapasignal. At si Maria daw ay doon talaga daw umuwi. Pero madalas tuwing umaga ay sa bahay raw siya ng tiyahin niya. Ah, kaya pala tuwing gabi lang kami nakakapag-usap. Anong oras kaya siya darating? Maya-maya raw darating yon. Baka may dinaanan lang daw. At ilang saglit nga lang ay may isang babaeng nakaitim na bestida mula sa malayo ang paparating. Tanaw ko siya sa bukas sa pintuan. Abang papalapit siya ay mas nakikilala ko to. Maria? Ngumiti siya sa akin nito
at tinanong niya kami kung kanina pa ba kami. Sagot ko sa kanya, hindi naman. Sa totoo lang, mas maganda siya sa personal. Ikaw ba si Maria? Kaya naman pala halos hindi natutulog tong kaibigan ko eh. Parang diwata ka naman pala sa personal eh. Nag-usap lang kami at nagkamustahan ni Maria. Pagkatapos nito, ay niyaya na kami ng tiyahin niya naman ng halian sa kabilang bahay. Habang papunta kami doon, pinagtitinginan kami ng mga tao. Tahimik lang sila habang sinusundan kami ng titik. Maria, bakit ganyan kung makatitig yung mga tao rito sa inyo? Ganyan talaga sila sa tuwing may mga dumarating na dayo. Hayaan mo na. Hindi mo na rin naman sila makikita bukas eh. Ha? Bakit? Ang ibig ko sabihin, hindi mo na sila makikita bukas dahil uuwi na rin naman kayo, di ba? Oo, tama ka. Pero malay mo, magtagal pa kami. Napangiti lang siya nito sa akin. Pagkarating namin sa isang bahay, dumiretso kaagad kami sa hapagkainan. Yung amoy ng bahay ng tiyahin ni Maria ay halos kapareho lang ng amoy nitong bahay na pinuntahan namin. Parehong malansa. Pagdating namin sa lamesa, nakahanda na yung pagkain dito. May dalawang lalaki pa kami nakitang nakaupo rito. Tapos may isang babae rin. Sila raw yung may-ari ng bahay. Mabait naman sila sa amin. Maayos naman nila kami pinatunguhan. Pero nang higupin ko yung sabaw ng tinolang manok nila, wala tong lasa. Ewan ko ba? Para kasing walang asin at luyang inilagay dito. Parang pinakuluan lang nila. Kaya tinignan ko si Marco. Napansin niya rin yung nalasahan ko. Bakas kasi din sa mukha nito yung disappointment. Nang higupin niya na rin yung sabaw ng tinolang manok. Ba't walang lasa to? Ang tabang naman ng tinolang ang ibig sabihin ni Marco, walang kapantay ng lasa nito. Bihira lang kasi magluto yung nanay niya eh. Kaya minsan lang siya makatikim ng ganitong tinolang manok. Tinakpan ko yung bibig niya ng kamay ko para manahimik siya. Sobrang daldal kasi nito. Akala mo naman na sa kabilang kanto lang yung bahay nila pag naasar sa amin ng mga to. Kasi pag hindi nila nagustuhan yung tabas ng dila niya, tapos yung kinabuhi namin. Mukhang nagets naman kaagad ni Marco yung naging reaksyon ko. Kaya sinakyan niya na lang yung ginawa ko. Tama po yung sinabi ni Binsoy. Bihira lang taga ako nakakatikim nito eh. Kakaibang lasa nito. Pero masarap. Ang sabi ng babae, kumain lang daw kami ng marami. Marami raw silang inhandang pagkain para sa amin. Sinadyang lutuin daw talaga to para talaga sa aming mga bisita nila. Mas mabuti raw na busog kami bago sumapit ang gabi. Kaya kahit hindi namin maubos ni Marco yung nasa pinggan namin, pinilit pa rin naming maubos to. Dahil baka magduda na sila na hindi kami nasasarapan dito. Pagsapit ng gabi, bumalik na kami sa bahay ng tiyahin ni Maria. Hinatid kami ni Gloria at Maria sa isang maliit na kwarto. Dito raw kami matulog. Malinis naman yung kwartong to. May maliit na bintana na kung sumilip ka rito, may kita mo yung matataas na talahiban. Kapansin-pansin din yung mga dingding na may mga bakas na kung ano. Patunay lang to na hindi kami yung kauna-unahang matutulog dito. Pagkatapos nila kaming ihatid, binigyan nila kami ng kumot at unan. Lumabas na rin naman silang dalawa kaagad. Maaga raw kaming matulog para maaga raw kami magising. Para maaga raw naming salubungin ng pagdiriwang ng pista. Wala ba silang disco? Sobrang weird naman ng lugar nila. Tapos yung tinolang manok nila. Bakit ganun? Walang lasa. Hindi ba sa kanila uso yung asin at luya? May kinukwento dati si Lolo sa amin na yung mga aswang daw takot sa asin at luya. Hindi kaya ano? Pambihira naman tol oh. Nagsisitayuan na yung mga balahibo ko rito eh. Hindi kaya wala silang pambili? Kaya walang lasa yung manok nila. Kupal ka talaga eh no? Akala ko kung ano na eh. Pero may narinig din ako dating kwento-kwento eh. Malalaman mo raw na aswang yung mga tao kung baliktad ka sa refleksyon ng mga mata nila. Nagkatinginan kami ni Marco nito hanggang sa biglang may kumalabog malapit sa bintana. Sabay kaming napasigaw at napayakap sa isa't isa. Ano yun? Daga! Medyo malakas yung kalabog. Baka pusa. Pusa lang ba talaga? Nagsisituluan yung pawis naming dalawa habang magkayakap. Lalo na't sobrang tahimik na ng gabi. Tapos biglang may kakalampag pa. Ewan ko ba? Parang hindi na ako komportable sa lugar na to. Malayo kasi to kumpara sa alam kong disperas ng piyesta eh. Sobrang tahimik. Tapos sila lang. Walang ibang bisita maliban sa amin ni Marco. Kaya kung ano-ano na yung nakakatakot na pumapasok sa isip namin. Tama ba itong lugar na napuntahan natin, Marco? Ewan ko sa'yo. Ikaw yung nagdala sa akin dito eh. Saka, yun naman yung Mariang kausap mo, di ba? Sabay kami nagpatingin-tingin sa bawat sulok ng kwarto. Yung nag-iisang gasera lang yung nagbibigay liwanag sa buong paligid namin. Mabuti lang na wala na yung kumakalampag. Kaya medyo nawala yung kaba naming dalawa. Nagpasya kaming mahiga para matulog na. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa mga naririnig kong mga bulong-bulungan. Nanggagaling to sa labas ng kubo. Kawayan lang kasi yung dingding nito. Kaya maririnig mo talaga kung may nag-uusap o kung may tao sa labas. Nang makita ko mahimbing na ang tulog ni Marco, bumangon ako. Mangingat kong sinilip ang maliit na bintana nito. Kahit madilim na sa labas, ay kitang-kita ko yung mga tao nagtitipon-tipon.
Para bang may ritual silang inuusal na hindi ko maintindihan. Nakikita ko rin dito si Maria at Gloria. Ano kayang ginagawa nila? Nang lumingon ako sa likod ko, nakita ko si Marco. Nagising na rin pala to. Tapos nakatingin din sa tinitignan ko. Pambihira ka naman, Marco. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo eh. Akala ko tulog ka na. Ako tulog? Kanina pa ako gising no. Sino makakatulog sa lugar na to? Maraming huni, kaluskos, at mga bumubulong-bulong ako naririnig sa paligid. Mukhang hindi na to normal, Marco. Tingnan mo, may malaking kawali sila. Tapos may lamang tubig at pinapakuluan nila. Baka mamaya niyan, tayo pala yung isasalang nila dyan. Eh anong gagawin natin? Dinadala mo pa kasi ako rito eh. Eh bakit ka kasi sumama? Mukhang tama nga yung babala ng lalaki sa atin ah. Wala talagang piyestang nagaganap dito. At wala nang nakakabalik pa ng buhay. Ayan, above pa more. Dahil dyan magiging hapunan talaga tayo ng mga taong yan. O kung aswang ba yung mga yan. Hindi naman tayo sigurado kung aswang ba talaga sila o ano. Baka naghahanda lang din sila ng mga lulutuin nila para bukas. Hindi ba bahalata sa mga kinikilos nila? Walang luya at asin yung pagkain nila. Tapos sa liblib na lugar nakatira. Tapos ngayon, may pinakukulo ang tubig sa malaking kawali. Tapos wala naman silang kinatay na hayop. Ano yan? Naghihintay silang may mahulog na karne mula sa langit? Isipin mo nga tol. Mukhang may mali nga talaga sa lugar na to. Dito na kami nag-isip ng plano ni Marco kung paano kami makakalabas ang hindi nila nalalaman. Kaya tahimik kaming lumabas ng kwarto para silipin kung may tao ba sa sala. Nang wala kaming makita rito, mabilis kaming lumabas. Nang makarating naman kami sa bandang pintuan nila, ay narinig naming nag-uusap si Maria at yung tito niya. Kaya napatago kami ni Marco. Pasensya na kay tito. Medyo payat yung mga nakuha ko ngayon eh. Hayaan nyo, babawi na lang ako sa susunod. Ayos lang, Maria. Sa susunod na araw mayroon din namang makukuha si Gloria. Ang sabi niya, malulusog daw yun sa kanya. Hindi kagaya naman nakuha mo, mga malnourished. Napatingin tuloy ako nito sa katawan ko. Ang payat ko nga. At ganoon din si Marco. Mukhang mga malnourished na walang pagkain sa bahay. Mukhang tayo yata yung tinutukoy ng mga asungot na to ah. Tumahimik ka nga. Baka marinig nila tayo. Maya-maya pa ay may dumating na dalawa pang mga lalaki. Dinig na dinig ko yung sinabi sa kanila ng tito ni Maria. Kumukulo na raw yung tubig. Kaya dispatchahin na raw kaming dalawa habang natutulog pa. Napatakbo kami ni Marco ng dahan-dahan sa kusina nang pumasok silang dalawa sa bahay. Mabuti na lang ay meron pang isang pinto dito, kaya dito kami lumusot palabas. Ilang saglit pa ay narinig na namin ang sigaw ng dalawang lalaki kung saan kami natutulog na kwarto kanina. Sigaw nila, nawawala raw kaming dalawa ni Marco, kaya pinahanap nila kagad kami. Mabilis na narinig ng ibang sigaw nito, kaya nagkagulo na sila. Kami naman ni Marco ay dumapa sa mga talahiban. Hanapin sila! Malilintikan tayo lahat sa oras na lumabas to sa bayan at kumalat! Bilisan nyo! Kahit medyo malayo na kami, dinig namin yung mga sigaw nila. Maging si Maria at Gloria ay nag-alala rin dahil nakatakas kami. Dito namin napatunayan ni Marco na mga aswang nga ang mga taong nakatira rito. Kaya gumapang kami palayo kahit nahihirapan kami sa mga talahiban. Maya-maya pa ay biglang sumigaw yung isa. Nagulat kami nito dahil dito lang yung banda sa pwesto namin malapit. At dahil mukhang nakita niya na kami, ay mabilis kaming tumayo ni Marco. At saka mabilis na tumakbo. Bilis, Marco! Bilis! Kitang-kita ko nang lumingon ako kung paano magpalitan yung sa mga aswang yung mga tao. Yung iba naging mabagsik na aso, samantalang yung iba ay nanatili sa anyong tao na ang sagwa ng itsura. Maliliksi silang tumakbo. Pero dahil medyo malayo na rin kami ni Marco, ay hindi nila kami basta naaabutan. Sa katatakbo namin, ay nadapa si Marco. Tol! Tulong! Sigaw nito habang ang katawan ay nakadapa sa lupa. Napasulyap yung tingin ko sa hulihan niya. Nakikita ko rito yung mga aswang na animo isang palaka na mataas na tumatalon pahabol sa amin. Mabilis kong hinila yung kamay ni Marco at saka tinulungan siyang makatayo. Muli kaming tumakbo na mabilis. At nang makarating kami sa mga maisan, agad kaming pumasok dito para magtago. Sa puntong to ay nakikita ko ng ibang mga aswang na mabilis na lumalagpas sa amin. Tahimik lang kaming nakadapa nito ni Marco hanggang sa biglang may dalawang aswang na tumigil malapit sa amin. Nang bumalik sila sa anyong tao, agad namin silang nakilala. Lakasan mo ang pang-amoy mo, Gloria. Sigurado akong hindi pa sila nakakalayo. Lagot tayong lahat kay Pinuno sa oras na makalabas ang dalawang yan sakutan natin. Matalim ang mga tingin nilang dalawa sa paligid habang gumagala ang mga paningin nila sa bawat sulok ng lugar. Napapalunok naman kami ng laway ni Marco nito dahil sa sobrang takot na makita sila. Halos pigil hininga kaming dalawa sa pwesto namin dahil kaunting ingay lang namin ay siguradong katapusan na namin ni Marco. Kaya kahit nangangati na kami sa dahon ng mais na nakayakap sa mga katawan namin, ay tiniis pa rin namin to. Huwag lang makagawa ng kahit kaunting ingay. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, biglang may dumaang malaking daga sa katawan naming dalawa. Kung minamalas ka nga naman no. Bulong ko sa sarili ko nito. Nang tignan ko nga si Marco, ay gabutil na ng mais yung pawis niya sa noo. At tinitiis lang niya ang sarili niya na huwag sumigaw.
dahil ang daga ay dahan-dahan nang tumutulay sa katawan niya. Nang gumapang papunta sa mukha niya to, ay dito na umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco. Kaya mabilis akong tumayo para hilain siya palayo. Tara na! Takbo! Agad ko namang nakita ang pagkaripas ng dalawang babaeng aswang para sundan kami. Si Marco ay sigaw ng sigaw pa rin habang tumatakbo. Sinuyod namin ang malawak na maisan kahit hindi namin alam kung saan kami lulusot. Nang mapalingon kami ulit ay kitang-kita ko kung paano magsisayawan ng mga puno ng mais. May tumatalon pang mga aswang at tumatakbo ng mabilis para habulin kami. Walang ginawa si Marco kundi ang sumigaw ng sumigaw. Tumahimik ka nga! Kaya tayo hindi nilulubayan ng mga aswang eh! Ang ingay-ingay mo! Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid. Hindi na namin maramdaman ang pagsunod nila sa amin. Kaya binagala na rin namin ni Marco ang pagtakbo. Mukhang wala na sila, tol. Huwag kang makampante. Baka sumusunod pa rin sila na hindi lang natin napapansin. Tara na, takbo lang tayo ng takbo. Sa pagkakataon na to ay mabagal lang ang takbo naming dalawa. Pero ilang saglit lang ay may nararamdaman ulit kaming ingay. Pero dito na yun banda sa direksyon kung saan kami papunta. Kaya napatigil kami at saka pinakiramdaman ng paligid. Napahawak tuloy si Marco sa braso ko. Bitawan mo nga ako, para ka namang bakla eh. Ang mga boses ay palapit ng palapit sa amin. Tila isang grupo to na papunta sa amin. Hanggang sa bumungad sa amin ang mga lalaking armado. Aswang! Sandali! Mukhang hindi sila to. Mabuti na lang nahawakan ko kaagad yung damit ni Marco bago pa man siya tumakbo pabalik. Agad ko namang nakilala ng mga tao ang may hawak ng mga flashlight na to. Hindi sila bababa sa 10. May mga dala silang itak, sibat, pamalo at kung ano pang mga dala nilang sandata. Agad na lumapit ang isa sa amin. Dito ko na nakilala na siya yung lalaking kaninang pinagtanungan namin doon sa sitio. Nang mapagtanto naming ligtas na kami ay napaupo na lang kaming dalawa ni Marco sa lupa. Dito na kami nakahinga ng maluwag. Hindi ba tama ako? Delikado ang lugar na napuntahan nyo. Mabuti't nakalis kayo at nakarating dito. Pero huwag kayong magalala. Ligtas na kayo. Hindi na sila makakasunod dito. Mga aswang bang mga taong yon? Utal-utal na sabi ni Marco habang naluluha. Mabilis namang sumagot ang grupo na hindi lang sila basta aswang, kundi mga kultong aswang na buwan-buwan nag-aalay ng sariwang lamang loob sa Diyos-Diyosa nila. At kung hindi raw kami nakaligtas ngayong gabi, ay marahil karne at lamang loob na kami na iaalay nila sa Diyos nila. Hindi na nila teritoryo ang maisan na to. At alam nilang nandito kami para magronda sa tuwing may bisita sila. Kaya siguradong bumalik na silang lahat nang malaman nilang malapit na kayo sa amin. Nang gabing to, ay dito na kami nagpalipas ng gabi sa bahay ng isang kasama nila. Pero hindi rin kami makatulog ni Marco. Nanginginig pa rin kasi yung mga katawan namin dahil sa nangyari sa amin. Dito na rin ikinuwento nila sa amin ang panloloko ng lahing yung gamit ng social media. Talamak na raw talaga ang gawain nilang yan. Kadalasan ay gumagamit raw sila ng mga magagandang kalahi nila para mangakit sa social media. At sa oras na mabilog ka nila at mabaliw sa ganda nila, ay dito ka nila unti-unting yayayain pumunta sa kanila. At pag nangyari yon, katapusan mo na. Dahil magiging biktima ka na nila na hindi mo na mamalayan. Ganun na raw ka-high-tech ang mga aswang ngayon. Gumagamit na rin sila ng social media para makapambiktima. Ito kasing si Marco napakahilig sa babae. Ba't ako? Baka ikaw? Sino bang baliw na baliw dyan sa Maria na yan? O bakit? Nabaliw rin naman dun sa Gloria na yun ah. Kahit na ano, ikaw pa rin yung dahilan kung bakit nakarating tayo sa lugar na to. Huwag na kayo magtalo pa. Magpasalamat na lang kayo dahil hindi kayo naging alay sa gabing to. Maging aral na lang sa inyo to na hindi lahat na nakikilala natin sa social media ay mga totoong tao. At hindi ibig sabihin kung maganda at sexy na isasama na kayo. Dahil madalas sa mga kampo ng demonyo ay nagbabalat kayo sa mga magagandang bagay para mabilis makaakit sa mga mata nyo. Bakit hindi nyo nalang isumbong sa mga otoridad? May maniniwala ba? Wala kaming hawak ng mga ebidensya. Para lang kami nagparatang sa mga taong wala namang kasalanan. Bakit hindi nyo nalang sigurin? At patayin na lang sila para hindi na makabiktima. Naghahanap pa kami ng tiyempo dahil hindi pa namin kabisado ang damit kakayahan nila. Baka mauwi lang sa walang gagawin namin at marami sa amin ang maiwan ng mga pamilya nila. Kaya mabuti na tong ganito. Pag teritoryo nila, teritoryo nila. At pag teritoryo namin, teritoryo namin. O siya, matulog na kayo para mapagpahinga na kayo. Bukas na bukas ay ihahatid namin kayo sa bayan. Simula ng mga araw na to, ay hindi na kami basta-basta nagtitiwala ni Marco sa mga nakikilala namin sa social media. Sinubukan ko pang hanapin yung account ni Maria pero hindi na to available. Kaya minsan tuloy sa tuwing makakakita ako ng sexy na sumasayaw sa mga reels, ay ini-scroll ko na lang kaagad. Feeling ko kasi, aswang na lahat ng mga magagandang babaeng sumasayaw sa social media. Nagkaroon na ako ng phobia sa mga gumigiling na dumadaan sa page ko. Pero ang mahalaga dito ay natuto kami ni Marco na hindi lahat ng makikilala mo ay mapagkakatiwalaan mo. Dahil hindi lang naman ang mga aswang ang pwedeng mambiktima sa'yo,
kundi totoong tao na gusto kang gawa ng masama. Kaya binahagi ko to ay para maging aware din kayo sa lahat na makikilala nyo sa social media na huwag basta-basta papayag na sumama sa taong hindi nyo pa nakikilala ng lubusan. Kaya sana nakatulong tong binahagi kong kwento sa inyo.